Mabuo tayo. Yung mga wala akong silya, sabay ko na lang kung kayo nakatayo. Maganda nga po. Secretary Maroas, Secretary Babe Singson, Senator Frank Drilon. Siyempre, butihin natin kinatawan, Sonny Collantes. At isusunod na Senador Rizal Tiveros. Other local government officials present like Toma Pasible, like soon to be new public official Christopher De Leon, tsaka siyempre si Mark Libiste at yung Vice Governor. Fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda nga po muli sa inyo lahat. Kanina tumawid kami ng Taal Lake. Naalala ko tuloy si Toma Pasible noong snap election. Nung napunta kami malapit, parang tama ba to, mga 11 araw tayo nangangampanya. Meron tayong kasama nagsabi, nakain na baga kayo ng maliputo? Ang tinanong po niya, lumakit sa Tondo. Nakain baga kayo ng maliputo? Tanong. Sagot po nung taga-Tondo, hindi ho kami ho kakain sa kanya. So, pinaliwanag siya, yung nga yung tanong. Yung iba di yung tumawa, ayaw na kumamin eh. Kasama namin kayo nun eh. Porkit matagal na po yung EDSA. Sinusuyod natin ang Luzon, Visayas at Mindanao para ihatid ang magagandang balita ng mabuting pamamahala. Sa pag-ikot nga natin para pasinayan ang iba't ibang makabuluhang proyekto na magdadala ng ginawa sa ating mamamayan, lalo pong nagiging malinaw sa atin kung gaano na po kalayo ang ating narating mula nang magsimula tayong tumahak sa tuwid na daan na siya naman pong talaga sinuportahan ng kabuuang Batangas mula pa lang ng Senador hanggang 2010. Ulit maraming salamat po. Sa bawat pagkakataon nga pong nakakasama natin ang ating mga minamahal na boss, lagi kong ipinapahayag sa pakikiambag nyo sa patuloy ninyong pagbibigay ng lakas sa pamahalaan, talagang masasabi ko, kayo ang gumawa ng pagbabago. Maraming salamat po sa pagkakataong pagsilbing kayo ng tapat. Maraming salamat po sa pagpili ninyong tahakin ang tuwid na landas. Maraming salamat sa makabuluhang reformang bunga ng inyong pakikisa sa ating agenda ng mabuting pamamahala. Ngayong araw, narito tayo para saksiyan ang isa na namang talagang literal na konkretong tagumpay sa pag-usad natin tungo sa kaunlaran. Ang Lake Taal Circumferential Road na pihadong maghahatid na malaking pakinabang hindi lang para sa Batangas kundi maging para sa Kalakang Lipunan. Ang nilaan natin para sa buong proyekto himigit kumulang 285 million pesos para ayusin, kumpunihin at patagin ang iba't ibang bahagi ng Taal Circumferential Road, pati na rin at lalo na rin ang Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Ngayon pa lamang po, kita-kita na ang bunga na mas maayos na kalsada. Pag natapos ka ang buong proyekto, asahan po ninyong ang dating 3 oras na biyahe mula sa Tanawan patungong Lemery, mga kalahati na lang. Ibig pong sabihin, mas mabilis nang madadala sa iba't ibang palengke dito sa Batangas ang mga produkto ng ibang bayan. At ang mga produkto galing naman dito sa inyo, tulad ng bangus at tubo, ay mas mabilis nang mailuluwas patungo sa ibang lugar. Masariwang mga prutas, gulay at produkto ang lalapag sa inyong merkado at masasaya ang mga suki ninyo. Ang resulta, mas malagong kalakalan dito sa inyong bayan na maghahatid ng malawakang kaunlaran para sa mga kababayan nating mga barako ng Batangas. Sa pagbubukas nga ng inyong pinaunlad na circumferential road, binubuksan rin natin ang Batangas sa mas maraming oportunidad. Hindi lamang para sa komersyo, pero pati na rin sa turismo. Sa pagginhawa at pagbilis ng pagbiyahe rito, asahan na rin ninyong mas dadagsain ang inyong sikat at talaga namang may pagmamalaking dive site sa Anilao o ang inyong napakagandang playa sa San Juan, Laia o maging ang pinakapamosong Taal Volcano. Naalala ko na naman po, mukhang maganda mag-honeymoon dito sa banda ng Taal Volcano. Unahin na po natin yung karsada nyo bago yung honeymoon ko, matagal pa yun. Pag nauna po yung honeymoon ko, baka naman tumanda na yung mga bata dito, hindi pa nakakita na karsada. Idagdag na rin ninyo ang mas maraming turista na lalong maengganyong bumisita rito para tikman ang inyong napakasarap na bulalo. Hindi ako nagpaparinig, Congressman Sani. Kumain na po kami. Walang duda, mas malagong kabuhayan at malawakang ginawa ang hatid na mas maasahang infrastruktura
Kaya naman tinututukan natin ang pagpapaayos sa Southern Tagalog Arterial Road Project o STAR na magpapabilis po sa biyahe mula Santo Tomas, doon po maraming bulalo, patungong Batangas City. Pero hindi ako nagpaparinig talaga sani. At ang pagpapaunlad sa daang Maharlika. Nariyan din po, ito po yung pinakapaborito kong karsada sa buong Pilipinas. Ternate, sa Cavite po, Nasugbo sa Batangas Road. Lalayong pong lalong palakasin ang turismo at kalakalan dito sa Batangas at mga karating na bayan. Kasama tayo doon, Tom. Di ba? Mark, kasama rin kita. Alam po niyo yung karsadang yan, Ternate, Nasugbo Road. Inumpisahan 1994 yung proyekto. Hindi pa ho tapos. Sa July pa lang humatatapos. Halos 20 years. So may nagsabi, malaki siguro ang proyekto yan. Malaki po, 6 kilometers. So pag kinenta po nyo, parang 300 meters a year. Tingnan po nyo ito. Ilan itong gagawin natin dito? 40? Ilang years? Putol-putol. Tatapusin po namin yun. Pero parang putol, parang wala yung kalahati eh. Hindi na yata putol ang tawag dyan, missing half. Pero anyway po, no? Kasi yung malihong pamamahala, 6 kilometers, maski na po pagong ang gumawa nun, hindi naman ho dapat yata 20 years. Pero tayo, pa 3 years pa lang tayo. July pa ho tayo magti 3 years. No? Tatapusin na natin yan. Pero maliit po yun. Yeah. Siyempre, ang balita ko po, uumpisahan na yung Southern Luzon Expressway extension by next year. I'm sorry. Kinorek ako, this year. Uumpisahan ang first section. Okay. Bakit ko binanggit yun? Noong tinayo po yung Northern Luzon Expressway, yun po yung grade school ako. Ipinasa sa isang pribadong kumpanya ang ngalan ay CDCP. Ang usapan po ng kontrata, palalawakin yung expressway na yan para umabot ng Carmen Rosales sa Pangasinan at umabot sa Lucena sa Quezon. Hanggang ngayon po, hindi pa po nangyayari yun. Nawala na yung prangkisang na-extend dyan sa kumpanyang yan. At hindi na nga ho na-renew yung prangkisa hanggang ngayon, hindi pa ho tapos. Pero yun nga ho. Baka hindi ko matapos bago ako bumaba. Pero ginagarantiya ko sa inyo, talagang malaki-laki na ho ang matatapos bago tayo bumaba sa pwesto. Batid natin ang halaga ng infrastruktura sa pagpapalakas sa iba't ibang industriya sa ating bansa. Kaya naman mula noong 2010 hanggang sa ngayon, walang patid natin inaangat ang budget ng DPWH. Kakambal nito ang pagpuksa natin sa imahe ng ahensya bilang kanluhan ng korupsyon at mabagal na paggawa. Ang sistema po natin, siguruhin magagawa ang mga proyektong may direktang pakinabang sa mamamayan sa pinakamabilis, pinakamurang paraan at sa pamumuno ng mga taong talaga namang mapapagkatiwalaan tulad ng ating butihing kalihim na si Babe Singson. Yan po ang unang nandun sa board, yung ating unang project dito, yung missing link na tinatawag. Ang allocation po nito, 100 million pesos. Nung natapos i-bid dito, naging 77 million na lang, 197. Salamat, Risa, sa mata mong malinaw pa. 77 million mula 100 million. Ano ibig sabihin nun? Maayos ho yung palakat ni Babes, bawal ang katiwalian. Meron na tayong pondo doon sa kulang pampopondohang mga parte nito mula doon sa unang allocation. At hindi lang po sa Batangas nangyari yan. Hindi lang po sa Quezon City nangyari yan. Halos maski anong lugar na mapuntahan po natin, talaga namang ganon ang estilo ng DPWH sa ilalim ni Babe Singson. Ngayon nga pong tinutulak natin na makabuluhang reforma sa ating bayan, kailangan natin na makakampi, lalo na sa lokal na pamahalaan, na sisigurong ang mga positibong resulta ng ating pagsisikap ay mahatid sa ating mamamayan. Isa po sa talagang maasahan ay si Sunny Collantes. Makikita naman po natin ang puso niya tulad sa pag-akda ng mga batas tulad ng Kasambahay Act. Kitang-kita naman na walang ibang hangad si Sunny kundi paunlarin ang kabuhayan ng ating mamamayan. Sa pagsuporta niya sa agenda ng mabuti pamamahala sa Kongreso, malinaw na kaagapay natin si Sunny sa pagsulong sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sa pagtahak natin sa daan tungo sa malawakang kaunlaran, kasama po natin si Sunny na handang ialay ang kanyang lakas, panahon at talento para sa ating bayan. Alam po niyo ito si Sunny, talaga nasubukan ko na po. May din ang pinagdaanan ng pagsubok. Meron kasi mga ibang tao
Para kuminsan pag sinasabi sa akin, labanan natin yan, nasa likod mo kami. Pero parati ko napapansin, parati nasa likod ko. Baka paminsan-minsan mo gusto mo, nasa harapan ka. Para hindi ako parati taga-salo ng bala. Si Sunny ho, kaya ko i-garanti sa inyo. Sa likod, sa gilid, sa harapan, nandun si Sunny. Dito na lang sa Sipoco, Sunny, huwag kang dumamay. Sosolohin ko na lang to. Totoo po, walang imposible sa isang bansang nagkakaisa, determinado para sa isang adhikain. Tapos na nga po ang panahong winawaldas ang kabambayan sa mga tulay na hindi naman pinaplano ang kalalagyan at wala naman talagang patutunguhan. O sa mga dredging contracts sa planong pakapalin lang ang bulsa ng iilan samantalang lalong nababaon sa utang ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng tongpats, kickback at panalamang. Tapos na ang panahon na nakatirik ang ating bansa sa kalye ng katiwalian at kahirapan. Sinasalamin ng kalsadang ito ang positibong pagbabagong nararanasan natin bilang isang bansa. Patunay ito na ang kaunlarang natatamasa ng Maynila, mali po ito, ng bayan at kaunlarang matatamasa din, ang natatamasa po pala ng Maynila ay matatamasa rin maski anong panig ng ating pong bansa. Tanda ito ng pagtupad sa isang panata na walang may iwan sa tuwid na daan, ang hamon sa ating ngayon. Patuloy na magkapit-bisig sa pagtahak sa daan tungo sa kaunlaran upang sa lalong madaling panahon ay marating natin isang maliwalas na bukas na hitik sa pagkakataon para sa ating mamayan. Alam po nyo kanina nabanggit ni Sunny, sa kabilang side po siyempre yung Tagaytay, Cavite. Ito naman po yung kabilang bahagi na buwabalot sa Taal Lake. So, doon ho, punong-puno. Dito ho, wala, bakante-bakante. Turista po, target natin dati 35 million domestic tourists by 2016. Ang nangyari po, 2011 pa lang, 37 million domestic tourists na. Tapos pag may nagtanong, ilan ang nakadalaw sa inyo ditong turista kumain nung baka may maliputo pang iniwan si Tom posible. Siguro kung konti nakakain dito sa parting to. Hindi, Tom, hindi ako nagpaparinig. Naalala ko lang yung kwento. Naalala ko lang yung kwento nung bata pa tayong dalawa. Ang punto po, no, pag meron tayong mga leader na talaga nakatutok sa inyo, no, isipin niyo yung pagkatagal-tagal na missing link niyan. Bakit hindi magawa? Kung nagawa natin ng roughly about 3 years, bakit hindi nagawa nung pinalit ako na 9.5 years na dyan? Kung kaya natin patinuin yung DPWH, na kung saan mag-allocate ka 100 million, biglang ilalabas sila 70 million na lang. Bakit hindi nagawa nung dati na naging, di ba, plus, di naman sila hotel. So mga kapatid, paano natin nagagawa lahat to? Sige lang natin, no? Bawat turista dumating sa Pilipinas, dagdag na isang trabaho. Kaya naman po meron tayong convergence program. Kung saan, no, may priority at dadagdagan natin pagkakataon na magkaroon kayo ng pagkakataon magkaroon ng turista. Yan ang pagbubukas ng pintuan. Manatiling bukas na sa inyo po yan. Kailangan natin nakasabay. Kailangan natin nakasabay sa Senado at sa Kongreso na mag-a-aproba ng budget na nagagamitin natin ng tama para naman mapabilis yung panahon na mawala na ang kakulangan. Kailangan din natin nakasamahan sa lokal na hindi magpapahirap sa mga mamumuhunan at sa mga manggagawa natin. Para naman pong yung oportunidad mangyari ngayon, hindi sometime in the distant future. Okay? Sa inyo, lahat po na nagawa natin, nagmula sa inyo. Naniwala po kayo sa ating pinangarap, yung pangarap natin nagiging totoo na. Pwede pa natin mapabilis to. At maski ano pang harapin natin, maski dambuhalang bansa, maski na nung krisis sa mundo, maski na nung sakuna sa Pilipinas, basta kayong mga boss ko ay nandyan, kakayanin po natin to. Magandang hapon po. Maraming salamat sa lahat.